Ito pala ang sekreto para juicy ang ating chicken mga kapatid. Tara, luto tayo. Hello mga kapatid, kumusta? May 4 na piraso ako manok na hiniwa na dito at linisan lang natin itong mabuti. Para mawala dito mga libag-libag diha, baka mga yilo-yilo nagpilit diha. At dito, naglagay lang ako dito ng asin, bitsin at saka paminta at kalamansi. At lagyan natin ito ng tubig. Talaga ilublob natin sa tubig. Para maluyan niya itong manok. I-overnight ato siya mga igsoon sa chiller. Ito daw ang sikreto para maging juicy yung manok natin. Crispy at juicy. Takpan lang natin ito at ilagay na natin ito sa freezer. At kinabukasan, ito na yung kapatid. Timplahan na rin natin ng paminta, asin, bitsin. At lagyan na rin natin ito ng konting suka para hindi langsa at isang itlog. At paghaluin lang natin ito. At dito, maglagay na tayo ng cornstarch at saka harina. At lagyan natin ng breading mix. At dito, ayusin talaga natin pagka-coated kapatid para nuot talaga. At pagkatapos ito, i-mix lang natin at ibalik natin ulit dun sa harina na kailangan pisil-pisilonin muna kay para manuot jud ang harina. At iprito na natin ito sa mainit na mantika kapatid. Kailangan maraming mantika ito para lublob talaga yung manok natin, para nindot ang pagkaluto. Ipagdasal natin kapatid yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, baha. Naku, nakakawa talaga. At dito naluto nating fried chicken, malambot na, crispy pa mga kapatid. Naku, matutuwa ating mga anak nito. Paborito talaga nito kapatid. Isa ito na paborito ng ating mga anak. O kita nyo kapatid, ang ganda talaga tingnan, no? Crispy. Tikman natin at ito yung mga anak ko, nako, nag-aagawan na. Pero gulay gani, di dyan na sila mag-unahan diha mga igsoon. So karon no, by the way no, sa mga tao na nasalanta diha karon no, mag-ampo jud ta kanunay sa Ginoo, di ta mawad ang pag-asa. Sa ating buhay, makakaranas talaga tayo ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Dahil isa rin ako nasalanta ng bagyo, gianod pa mong balay igsoon oy. Yes, gianod among balay sa baha. Syempre nga atong bation diha mag-uo jud ta, pero wala man jud ta na side kung unsa jud ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Pero grasya sa Ginoo mga igsoon kay wala jud nawad ang pagsalig sa Ginoo, gipulihan pud niya igsoon. Og sa laing lugar namin nagpuyo karon, dili na siya bahaon. Ingana magpanalangin ang atong Ginoo, busa mo salig gyud kaniya bisan unsa pa mga pagsulay na atong giagian. Kay wala man ta nasayod sa unya o ugma nato, kun dili ang Dios lang jud. Gunit ra jud igsuon. Ayaw kaluya sa imong pagtuo. Huwag mawala ng pag-asa kapatid, dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Magtiwala ka, manalig ka lang sa Panginoon. Panghawakan mo ang promise niya kapatid sa iyo. Dahil darating ang panahon, ibibigay din niya kung ano yung hinahangad mo sa buhay mo. At ito pa ang sabi niya kapatid, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Yan ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10-13. Yan, panghawakan mo itong verse kapatid, dahil ito ang magbibigay lakas sa iyo para magpatuloy sa buhay. Lakasan mo lang ang loob mo kapatid, dahil lahat tayo ay nakaranas ng mga kapigatian dito sa mundo. But may Panginoon tayo na handa tayong tutulungan, basta huwag ka lang bibitiw. Kung nagawa ng Diyos na bigyan ako ng bahay kasi yung bahay ko inanod ng baha, ikaw din kapatid, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa akin, gagawin din niya sa iyo. That's all mga kapatid, ang Ginoo magpanalangin kanimo. Bye!